Cancer, tignan natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayong September 5 to September 11. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pahit na din po ng bell button para lagi kayong updated every time na meron tayong uploads. At kung nais mo namang mag-avail ng ating private readings, ng ating rituals, ng ating pang malakasang charms, ng ating Tiars bracelet, ng ating Tiars EEA, at ng ating Tiars Afero Manifesto. Ayan. So, tignan na natin kung ano yung mensahe para sa'yo. Unahin natin ang love life. Kamusta yung energy ngayong week na ito para sa love life mo? So, we have separation. May someone dito na nakakamiss sa'yo. Yan. Or sabi natin, baka nasa LDR relationship yung iba po sa inyo. So, pinapakita rito na sobrang namimiss ka ng person mo. For some of you naman, na separated kayo sa karelasyon niyo or kakahiwalay nyo lang. Ayan. Some of you, pwedeng wala pang 1 year kayong naghihiwalay ng taong to. Pinapakita rito na gustong bumalik ng taong yun sa buhay mo. Oo. Gusto niyang humingi ng sorry sa'yo. Medyo bothered pa rin siya sa nangyaring hiwalayan. So, we also have here girl talk. Meron dito pwedeng irereto sa inyo yung kaibigan mo. Merong irereto sa'yo yung kaibigan mo, Cancer. Ayan. Some of you naman, pwedeng still single pa rin kayo. Ayan po. Pwede nga na magkikita-kita kayo dito ng mga friends mo. So, tignan natin ano pa yung mensahe para basta meron ditong someone na gustong bumalik sa life mo. Kaya lang, ayun, hindi rin siya sigurado kung paano ba yung gagawin niyang approach sa pagbabalik dito sa life mo. Sa mga friends mo naman, tignan natin energy ng kaibigan this week. We have judgment. Meron ka bang friend na nasa malayo? Yun, kaya din siguro yung iba sa inyo magkikita-kita kayo. We have the devil. And we have 6 of Wands. May kaibigan ka dito na parang ano ba, siya yung laging bida sa mga kwentuhan. Oh, ganun. Parang lagi siyang pabida. Ayun. Itong friend mo na to. Pero ayun nga, magyayaya kasi siya eh. Oo, siya yung parang sagot. Pwedeng matagal kayong hindi nagkita nito. Yun. Nasa sa inyo naman kung pupunta kayo rito. Oo. Kasi ano eh, yun nga, 'di ba? Parang gusto niya siya lagi yung center of attraction. May friend ka na ganyan. Siguro yung iba sa inyo, Cancer, pinagbibigyan mo lang talaga tong friend mo na to. Kasi naiintindihan mo, pwede kasi na may trauma 'yan. Oo, pwedeng pagdating sa hindi sa love life more on about sa family. Kaya iniintindi mo na lang. Kasi kahit ganyan 'yan, maaasahan mo naman kapag meron kang problema, 'yan, na nagbibigay talaga siya ng oras. Yun nga lang, there are times na binibida pa rin talaga niya yung sarili niya. Tingnan natin. So, lahat naman tayo may toxic side na sasaan na lang kung ano ba, 'di ba, sino ba yung mga taong kasama natin o napapakita ba natin sa kanila or hindi. Sa family mo naman, we have the Empress. Meron tayo ditong Queen of Wands. Meron ba sa family members mo nagtatry mag-baby? We have 4 of Swords. Ayan, meron din po dito, pwedeng hindi, meron nagtatry na mag-baby. Medyo nahihirapan po. Meron, kasi laging stress. Meron din dito, Cancer, pwedeng hindi okay sa parents. Oo. Hindi okay yung relationship mo with your dad, with your, more on with your mom. Oo, sa nanay. Yan, pwedeng hindi okay yung relationship. Meron din ako nakikita dito na family member mo, or I don't know kung ikaw to, same-sex relationship. Yun. So, pwedeng yun yung hindi matanggap ng family. Tingnan natin sa travel naman. Ace of Cups. So, yun nga. May magyaya talaga sa yung dito, gumala, ganyan. Pwede naman kasing hindi malayuan na pag travel. Ayan, friends talaga po ang pinapakita. Ace of Pentacles. And looks like wala kang gagastusin dito sa travel na ito.
Whether sabihin na nga natin kung dito man yan sa Pinas or outside the country, wala kang gagastusin. So, yun siguro yung isa din sa pinagpapasalamat mo sa mga kaibigan mo. Naiintindihan nila yung situation mo. Sa health naman, kamusta? Sa health, we have Ace of Wands. Meron tayong 7 of Cups. And we have 4 of Pentacles. So, ayun, parang ano ba, nagtitipid ba kayo pagdating sa health ninyo? More on, about sa mga kinakain po ninyo. Pwedeng hindi nyo siya nadadigest na ng maayos talaga. So may struggle kayo dito, pwedeng stomach ache, some of you, and constipation. Pwedeng lagi siyang nangyayari sa inyo. Yun, isa yun sa mga pinoproblema ng karamihan na cancer. Or, ito yung isa sa mga paproblemahin ninyo pagdating sa health ninyo ngayong week. Yan, nahihirapan kayong madumi. Tignan natin, sa kaperahan mo naman, kamusta? We have the Chariot. So, travel talaga yung pinapakita sa'yo dito kapag alis. Pwede ngang susunduin ka pa eh. We have the Tower. Ayan, pagdating sa iyong kaperahan. And we have 8 of Cups. So, meron dito, pwedeng umiiwas kayo sa mga galaan ngayon. Kasi nga, pwedeng, ayun nga, alam nyo talaga na hindi sapat yung inyong kaperahan or medyo short kayo this week. Pero, yun nga, sabi ko nga, pwedeng may susundo sa inyo rito. Para bang alam mo yung corner ka, wala kang magagawa. Kailangan mong sumama, ganyan. And for some of you, ang pinoproblema po ng iba sa inyo dito, lalo na kung hulugan yung bahay nyo, rent to own, at saka yung sasakyan nyo, yun. Dito kayo nagkakaroon ng problems. Oo. Parang hindi nyo alam kung ano ba yung gagawin nyo. Mag-e-escape na lang ba kayo? Hahayaan nyo na lang ba na mahila? Na ma-foreclose yung bahay? Parang alam mo yung gulong-gulo na yung isip nyo. Hindi nyo alam kung ano ba yung gagawin ninyo. Some of you, ito po ay dulot ng paghihiwalay ninyo ng asawa mo. Kasi pwedeng before, di ba, siya yung nagbabayad, ganyan, or hati kayo sa bayad. So, ngayon, shoulder mo lahat. So, medyo nahihirapan ka rito. Sa work naman, kamusta? So, we have the Magician, we have the Hermit, and we have 5 of Cups. So, this week, meron kang katrabaho. Actually, matanda na siya, or mas matanda siya sa'yo, mas ahead siya sa'yo, sa inyo ng mga katrabaho mo. So, parang magmamainam kasi siya rito. Ayun. Parang papalpak kung ano man yung pinagmamainam niya sa inyo. Oo, so, disappointed kayo doon sa tao na yon. Kasi nagmamagaling siya, 'di ba? So, alam mo na magkakaroon ng delays dito sa mga ginagawa ninyo dahil sa tao na 'to. Oo. 'Yun. Disappointed kayo. Tapos parang nagsisisi kayo kasi nagtiwala kayo dun sa tao na 'yun, dito sa coworker ninyo na 'to. Medyo malungkot yung energy dito. Lalo na kung may inaasahan kayo na sabi natin bonus dahil dun sa project na 'yon. Tapos ay nabolilyaso dahil sa taong to. Sa business naman, if may business po kayo, we have Page of Swords. Ayan. Meron tayo ditong 8 of Swords. And meron tayo ditong the Star. Meron kayo ditong, relationship. Okay, sabihin natin, relationship mo with your supplier, with your certain specific client, ganyan. Or sa staff mo, if meron man. Isa sa mga staffs mo, ganyan, sa staff mo, parang pinagbibigyan nyo pa rin kasi. May pattern na na ginagawa yung taong to, pero hoping ka pa rin na magbago siya. Nakakaabala siya doon sa sa sales ninyo, sa negosyo po ninyo. Kaya lang kasi ito, naaawa ka sa kanya. Pwedeng meron kang client dito na lagi siyang late nagbabayad, ganyan, o kaya laging kulang yung binabayad niya sa'yo. Pero iniintindi mo pa rin. Sa supplier naman, pwedeng laging delays yung mga orders, 'di ba, yung mga deliveries. O kaya naman pwede po na this week may mga kulang. Pero alam mo yung parang nagbubulag-bulagan ka na lang para hindi lumaki masyado yung problema. Ganun yung nangyayari dito, Cancer. Oo. Iniisip mo kasi ay matagal mo na silang kasama dito sa negosyo mo, matagal mo silang ka-partner, 'di ba? Nakatulong naman talaga sila. So, 'yun yung nakikita mo pa no, pero mukhang mapupuno ka rin dito. Sa ginagawa ng mga tao na 'to sa iyo.
or dito sa negosyo mo. So, ikaw talaga magde-decide kung ikakat mo ba yung mga taong to. Kung client to, hindi mo na to papautangin, hindi na pwede yung ginagawa niya, na kulang lagi yung binibigay niya na bayad. Kung supplier to, pwedeng hahanap ka na ng ibang supplier. Sabi kasi wag mong ikulong yung sarili mo dito sa mga taong nagpapahirap sa'yo eh. 'Di ba? Sa mga taong nagpapahirap dito sa business mo. So, yan lang po. Maraming salamat. Mag-iingat ka and more blessings to come para sa you this week.